kakamarahan yung kwento niya sa mga medyo na nakakabuhay. Asog kasi patamos na yung pasan sa mga mo. So kasi pagka medyo matagal na yung Ramadan, so naninibago tayo. Naninibago tayo. Pero alhamdulillah, dyan sa paninibago natin at paghihirap natin sa pag-fasting, dyan din yung mga malalaking reward nila ta'ala. So napakaganda ng mga naibibahagi niya sa atin, may kakamarahan, kasi nga ito nga ang bar na totoo nga sa mga nauna, umabot ng 2018, umabot siya ng 52% ang poverty. Mas na talaga. Pero ngayong 2023, hindi pa 2025, umabot na ng 23% yung poverty ng bar. So, ibig sabihin, patuloy pa rin siyang based on data. Data naman yung inaano natin, tinitingnan natin. And alam natin yan, napiyasyabo sa kita noon niya sa Cotabato City, kasi ito naman yung capital natin. Alam natin yung kalsada na kahit saan ka meron. Tama. Nung nabanggit nga ni Kakamarahan kanina, minsan pumunta kami sa isang area sa Basilan, sa mga islands. Ibig sabihin, malayo na talaga sa sentro ng island ng Basilan, yung napuntahan namin na malayo na. Pagutaran kung hindi ako nagkakamali o iba pa, no? Iba pa mga islands doon. Na nagtataka ako, sabi ko, bakit may mga kalsada na dito? So, kumbaga sa kahit na, ang point dito is, yung mga areas natin ngayon, meron ng mga daanan, may mga kalsada na. One thing na naalala ko yung binanggit kanina ni Kakamarahan, darating yung time na itong bar ay lahat tayo inshallah magkakaroon ng mga bahay na pabahay sa atin ng bar. Noong 2018, kung yung nagkakamali, or 17, nag-seminar kami sa Malaysia, under din sa atin, sa UBJP, sa Umpungan. Meron kaming nadaanan doon na napakalaking parang mga condominium. And then si Prof. Rabi, itong ating Secretary General ngayon, kasama ng team ko yan, sa team namin, siya yung leader namin, tinanong niya doon sa sa tourist guide namin, kung ano yung mga building na yan na parang ang lalaki na, mas malaki pa sa mga condominium dito sa Pilipinas, ang tataas. Sabi niya, kung naaalala niyo, sabi niya, way back, sabi niya, nung mga World War, sabi niya, maraming nag-evacuate dito, sabi niya, galing ng Indonesia. Maraming evacuate, sabi niya, nag-evacuate sila dito sa Malaysia, from Indonesia. So, sabihin, mga Indonesian, sabi niya, nandito ngayon, at ginagawan siya ng gobyerno ng Malaysia ng mga condominium, sabi niya, para ipunin silang lahat at doon sila ilagay. So, meaning, kapag gagawan mo yung bisita mo ng bahay, ibig sabihin yung sarili mo, nagawan mo na. Ibig sabihin, meron na yung mga tao mismo ng Malaysia o mga Malaysian mismo, meron na silang sariling bahay na ginawa mismo ng gobyerno nila. Kaya nga nagpapagawa na sila ng bahay ng mga bisita nila. Katulad nung nabanggit kanina, nung time nga ni ilan sa mga narinig natin na kasama ito sa mga Khulafa Rashidin, si Khalifa Omar ibn Abdulaziz, biruin mo, tama yung narinig ko yung binanggit niya na nung time na sumobra na yung mga yung pera, pati yung ibon sa gubat, sa bundok, dinadalhan na ng pagkain. Kasi nga, sa kanilang lugar, may mga time na wala talagang puno. Sa Jordan ko na, Ustaz, mga snow, may kadong snow, pag may snow, walang puno. Lahat ng dahon ng puno, gulog. Gulog pag snow. So yung mga pananim na kinakain ng mga ibon sa time ng snow, winter, wala. So kaya sabi ni Omar ibn Abdulaziz, tayo ang magpapakain, sabi niya, sa mga ibon kasi mga ganito, mga time na walang
during season ng winter, snow, wala sabi niya mga pananim, namamatay yan sila, taglagas yung tinatawag nila dyan, nalalagas yung lahat ng mga dahon. Ibig sabihin, nagtatago na yung lahat ng mga insekto, kaya yung mga ibon, sabi niya, maaaring mamatay dahil wala nang nakakain kasi pati yung mga bunga, wala pa, hindi season ng pananim. Kaya sabi niya, pag namatay yung mga pananim na during that day, during that time na winter, sabi niya may possibility na mamatay yung mga ibon. Pag namatay yung ibon na yun, ay kinatatakutan yung itanong sa akin ng Allah kung anong nagawa ko bilang amir ninyo, bilang khalifa ng Islam sa mga panahon iyon. So sa atin, alhamdulillah, naiintindihan natin itong barn natin na palagi pa rin sila sa pagpupush at pagpopromote at pagmamadali ng ating mga infra para magamit itong pera na meron sa atin ngayon. At alhamdulillah, doon na sa atin ito, nabanggit ko na ito dito. Sasar kami sa Kadayangan, meron diyang nabanggit na siguro kamag-anak ko rin. Sabi niya, alam mo, nagkikwentuhan sila ng mga pati si ama na nandun. Sabi niya, minsan pumupunta ko, sabi niya, sa umaga, pagkatapos ng Fajr, pupunta ko, sabi niya, sa kalsada. Pag wala, sabi niya, masyado, kasi umaga, wala masyadong dumadaan, hinahalikan ko, sabi niya, yung semento. Yung kalsada niya, sabi niya, sa tapat ng bahay ko, hinahalikan ko. Sa sobrang saya ko. Allah. Sa sobrang pagpapasalamat ko na, ni-imagine, hindi ko tingin kapag itong adun karsada ang kasi sa lunaw alay ko. Ganun, liblib na yun na lugar. Minsan sabi niya, ni sa guni-guni, apya imagination, ni ko tingin ka imagine, siya din mismo sa lunaw alay ko, karsada man niya, bagukitan, simentado. Kaya sa sobrang sabi niya, pagpapasalamat ko tingin, hinahalikan ko tong simentong ito na kalsada. So, ganun kumaga, ka-beneficial, dami ng benefits na nakukuha natin ngayon sa barn. Kagilad pa kayo yung damtrakan niya sa Luzon, yung mga kutas sa lupa ay butamak sa mga area niya pagsimintuhan na barn. Alhamdulillah, kailangan ipanalangin natin, iluan natin itong mga leaders natin na tatapan Allah Ta'ala. Palagi pa rin sila, na dahil nga sila yung biruin mo itong mga leaders natin, from Al-Hajj Murad Ibrahim, mga honorables natin, Chief Minister natin ngayon, Durauf Magakuwa, mga ministers natin at iba pa, sila Sir Muagir Iqbal. Alam nyo, pag nagbibigay sila ng speech, pakinggan ninyo, may mga dalil. Yung bagong gobernador natin ngayon dito sa Maguindanao del Norte, pag magsalita yan bro, magbabasa pa yan ng Quran, bibigyan pa niya ng dalil sa iyo. Bibigyan pa ng meaning. Ganon din yung mga gobernador natin sa del Norte, del Sur. Pati yung vice niya, ustads, ulama, Allahu Akbar. So paano tayo, no? Allahu Akbar. Mashallah. Si Ma'am Aida Silongan, nanonood po sa atin ngayon, no? Napakalaki ng samahan ng tatay ko, pati si Ma'am Aida, pati ako rin. Allah. Doon sa mga projects na naiparating niya na sa mga madrasa natin sa North Cotabato, sa SGA. Napakaraming project po. Yes po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yung mga leaders natin yan, katulad ni Ma'am Aida, nasa katungkulan man yan o hindi, yung kanilang bigay ng tulong, pati pagbigay ng effort, pagbigay ng serbisyo sa Bangsamoro ay palagi. Yan yung mga iba-kakaiba sa leaders natin nga meron sa atin dito sa barn. Alhamdulillah. Naway panatilihin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung katulad nila, at ibigay sa kanila ng Allah yung mga malalakas na katawan sa mga leaders natin, hanggang sa inshallah subhanahu wa ta'ala makamit natin yung ating itong lugar na ito nga gusto nila ay sabay ito nga yung moral governance na-explain dito last ng mga nakaraan ni Kakaustad's
yung moral governance. Napakaganda ng explanation niya sa moral governance. Yung magagawa ka, mag-gobyerno ka, sabay. So, napakaganda, no? Subhanallah. Hindi nga tayo sa Middle East, hindi tayo Arab countries, pero inshallah, magagawa natin. Allahumma amin. So, but anyway, yung time natin na masyadong mabilis. At I think yung mga viewers natin, mga followers natin, ay isa-isa na rin po silang dumarating simula kanina pa. At kami po ay humingi sa inyo ng pasensya kung matatapos natin itong ating lecture. Pero nagpapasalamat po kaming lahat sa inyo. Sobrang dami yung ating mga kasama na manunood sa mga kasama natin. Hindi ko na mahanap yun kay Alidaya, no? Kasi napakaraming napakaraming manunood nila sa ating lahat na nandito ngayon, no? Kumbaga sa isa naman sa bagay na pinasasalamatan din namin, kayong mga followers na nanonood talaga, at lahat kayo kasi nagko-comment no? Sharers, nag-share, nagko-comment, lahat na nandyan na sila lahat dahil nga nanonood sa ating mga live, no? Maraming salamat sa inyong lahat, no? Yung mga kasama natin na nandyan ngayon na nasa kanilang mga bahay. Yun nga lang, talagang dumarating yung time na mag-end tayo ngayong araw na ito. Wala tayong hinihintay na attack and destroy, yung pagkain lunch natin. Kasi mamaya pa yung Pero may, merong tapay na pwede mong baunin, bro. Yung paborito ni brother ako mo talaga yung tapay na yan. Palagi niya nababanggit na talagang gusto niya yung tapay, no? Lalo na mas masarap yan mamaya kasi mas malanog. Mas mas hinog, inshallah ta'ala. So, wala na tayong idadagdag sa mga kasama natin. So, hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyong lahat, yung mga kasama natin, sa mga sponsors natin, kay Mapanagin Tungkay at sa kanya may bahay na si Auntie Mabay Gayak Tungkay na nandiyan ngayon na palagi pa rin sumusuporta sa atin. Sa mga kasama natin, mga ustads natin, mga kaklase natin dito ngayon na pumunta, maraming salamat sa mga followers, commentators, and sharers natin. Huwag niyo kalimutang i-follow, i-like and subscribe yung ating mga kasamang mga Facebook page, no? Hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.